Kamusta mga kaibigan at kapwa mahilig sa kasaysayan? Muli tayong maglalakbay pabalik sa panahon ng Noli Me Tangere. At ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa pinakamadilim at pinakamapanlinlang na bahagi ng nobela. Ito ang kwento ng Ang Pagtataksil at ang Pakana, kung saan masusubok ang katatagan, pag-ibig at idealismo. Humanda na kayo dahil ang susunod na mga pangyayari ay mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Isipin ninyo ito. Matapos ang matinding pagsubok, nabawi ni Crisostomo Ibarra ang kanyang ekskomunyon. Parang isang maliit na sinag ng liwanag, hindi ba? Pero ang hindi niya alam, ang munting tagumpay na ito ay parang gasolina na lalong nagpaalab sa apoy ng poot sa puso ng kanyang mga kalaban. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nagtatago sa likod ng isang banal na anyo, si Padre Salvi. Si Padre Salvi, ang bagong kuraparoko ng San Diego, ay hindi tulad ni Padre Damaso na prangkakong magalit. Si Salvi ay tahimik, tila malumanay at mapagkunwari. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at mahinahong pananalita, nag-aalab ang dalawang mapanirang damdamin, ang masidhing pagnanasa niya kay Maria Clara at ang nakamamatay na inggit kay Ibarra. Determinado siyang wasakin ang binata, hindi lang para alisin siya sa landas niya, kundi para siguruhing hindi na ito makakabangon pa. At dito na magsisimula ang isang masalimuot at napakatusong plano. Ginamit ni Padre Salvi ang lahat ng nasa kamay niya. Ang mga lihim na pag-uusap ni Ibarra kay Elias tungkol sa mga api at inaabuso, ginamit niya. Ang mga personal at matatamis na sulat ni Ibarra para kay Maria Clara, ginamit din niya. Para maisakatuparan ang kanyang plano, umupa si Salvi ng mga bayaran para gumawa ng gulo. Isang pekeng pag-aalsa laban sa kwartel ng Guardia Civil ang kanyang itinanghal. Isipin ninyo ang eksena. Gabi, may putukan, may kaguluhan. Ang plano ni Salvi ay perpekto sa bawat detalye. Tiniyak niya na kapag natapos ang palabas, ang mga katawan ng mga pekeng rebelde ay may dalang mga ebidensya na direktang magtuturo kay Ibarra. Isang sulat dito, isang testimonya doon, lahat ay itinanim para itanghal si Ibarra bilang ang utak ng rebelyon, ang tagapondo, ang El Filibustero, o ang subbersibong gustong pabagsakin ng gobyerno. Sa gitna ng gulat at kaguluhan, naging madali para sa mga opisyal na maniwala sa mga kasinungalingan. Walang tanong-tanong, walang investigasyon. Sa isang iglap, ang respetadong si Don Crisostomo Ibarra ay naging isang kriminal. Siya ay dinakip at ikinulong. Sa malamig at madilim na selda, doon naramdaman ni Ibarra ang pinakamatinding dagok ng katotohanan. Lahat ng kanyang pangarap, ang pagtatayo ng paaralan, ang paniniwala sa mapayapang reforma, ang pag-asang mababago ang lipunan sa pamamagitan ng edukasyon, ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Saan man siya lumingon, ang nakikita niya ay isang sistemang bulok at walang katarungan. Ang bawat pader ng kulungan ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. At habang nilalamon siya ng kalungkutan, dumating ang balitang lalong dumurog sa kanyang puso. Si Maria Clara, ang babaeng pinakamamahal niya, ay itinakda ng ikasal kay Alfonso Linares, isang binatang Kastila na pinili ni Padre Damaso. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kinabukasan, lahat ay unti-unting kinukuha sa kanya. Ang pagkakakulong at ang kahihiyan ay nagtulak kay Ibarra sa bingit ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa tulong ng isang kaibigan, nagawa ni Ibarra na makatakas mula sa kulungan para sa isang huling pagkakataon. Ang kanyang destinasyon? Ang bahay ni Maria Clara. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, diretso mula sa kanya. Sa isang madilim na azotea sa ilalim ng buwan, naganap ang isa sa pinakamadramang tagpo sa nobela. Puno ng pait at sakit, sinumbatan ni Ibarra si Maria Clara. Bakit? Tanong niya. Bakit mo ipinagkanulo ang ating mga liham? Bakit mo ibinigay sa kanila ang ebidensyang ginamit para wasakin ako? Doon na bumuhos ang mga luha ni Maria Clara. At kasabay ng kanyang mga hikbi, sumambulat ang isang napakatinding lihim na matagal na niyang itinatago. Humahagulgol niyang ipinagtapat na wala siyang pagpipilian. Pinilit siya, ginipit siya ni Padre Salvi. Paano? Nakuha ni Salvi ang mga dokumento na maglalantad sa kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga papel na iyon ay nagpapatunay na ang kinikilala niyang ama, si Kapitan Tiago, ay hindi niya tunay na ama. Ang kanyang biolohikal na ama ay walang iba, kundi ang taong pinakakinamumuhian ni Ibarra, si Padre Damaso. Sa takot na malantad ang kasalanan ng kanyang ina at masira ang kanilang pamilya, at kapalit ng pananahimik ng simbahan,
Napilitan si Maria Clara na isuko ang mga sulat ni Ibarra. Ang pag-ibig niya ay natalo ng takot, ng panggigipit, at ng isang sikretong hindi niya kayang buhatin mag-isa. Ang revelasyong ito ay isang bombang sumira sa lahat. Ang tiwala sa pagitan ni Ibarra at Maria Clara ay tuluyang nawasak. Ngunit higit pa roon, ito ang sandaling namatay ang idealistang si Crisostomo Ibarra. Naintindihan niya na ang kasamaan ng mga praile ay hindi lamang isyong panlipunan. Ito ay personal. Winasak nito ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang pagkatao. Ang pangarap ni Ibarra na maging liwanag ng Pilipinas ay tuluyan ng nagdilim. Wala nang landas para sa kapayapaan at reforma. Sa tulong ng kanyang tapat na kaibigang si Elias, napilitan siyang tumakas. Hindi na siya si Juan Crisostomo Ibarra na bumalik mula Europa. Siya ay isang bagong tao, isang taong nawalan ng lahat at handang baguhin ang kanyang sarili para sa isang bagong layunin. Ang idealista ay patay na. Isang taong puno ng pait at paghihiganti ang isisilang mula sa kanyang mga abo. Ngunit ang kanyang pagtakas ay may kaakibat na malaking halaga. Isang presyong babayaran ng buhay ng kanyang kaibigan sa huling kabanata ng kanilang kwento. Nakakalungkot, hindi ba? Isang kwento ng pagtataksil na nag-ugat sa kasakiman, pagnanasa at pag-abuso sa kapangyarihan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na pagsisid na ito sa Noli Me Tangere. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto nyo pang matuto, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na kwento. Walang anuman po. Palalawigin natin ang bahaging ito na naglalaman ng pinakamadamdamin at pinakamahalagang mga eksena ng paglaya at pamamaalam. Ang huling sakripisyo at ang trahedya, the final sacrifice and the tragedy. Ang paglaya at ang huling paalam. Ang pagkakulong ni Ibarra ay sumisimbolo sa pagkaalipin ng katotohanan sa loob ng sistema. Ngunit hindi siya hahayaang mamatay doon ng kanyang kaibigan at alter ego, si Elias. Sa tulong ng matatapang na Pilipino na kaanib ni Elias, matagumpay na nakatakas si Crisostomo Ibarra sa bilibid. Ngayon siya ay isang takas sa batas, isang pilibusterong walang babalikan, at walang magagarantiya ng kaligtasan. Inihanda na ni Elias ang kanilang paglisan, ang kanilang magiging paghaharap sa karagatan. Ngunit bago umalis, may isang tao at isang lugar na dapat niyang balikan, kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Ang madamdaming pamamaalam sa kumbento lihim na nagtungo si Ibarra, balot ng dilim at pag-iingat, sa pader ng Beaterio kung saan nanunuluyan si Maria Clara. Sa kanilang huling pagkikita, sinumbatan ni Ibarra ang dalaga. Bakit mo ako ipinagkanulo? Bakit mo ibinigay sa aking mga kaaway ang mga sulat ko na ginamit laban sa akin? Hindi nakapagsalita si Maria Clara, kundi umiyak lamang, nagpapaliwanag na ang ginawa niya ay hindi pagtataksil sa kanyang pag-ibig, kundi sakripisyo para sa katotohanan. Ang kanyahang ipinahayag sa pagitan ng mga hikbi ay ang matinding panggigipit ni Padre Salvi. Nagbanta si Salvi na ilalantad ang lihim na matagal nang ikinukubli ni Kapitan Tiago, na ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Sa takot na masira ang dangal ng kanyang ina at ama-amahan, at upang iligtas ang kanyang ina sa kapaitan ng kahihiyan, pinili niyang isakripisyo ang kanyang kasintahan. Sa pag-amin na iyon, nagpatawaran ang dalawa. Naunawaan ni Ibarra na si Maria Clara ay biktima rin ng sistema at ng mga pari na ginamit ang kasinungalingan upang maghari. Sa huling sandali, muling nagliyab ang kanilang pag-ibig, ngunit alam nilang huli na ang lahat. Sila ay pinaghiwalay na ng kapalaran, ng simbahan, at ng isang lihim na gumiba sa kanilang mga pangarap. Si Ibarra ay umalis, dala-dala ang dalawang sakit, ang pagkawala ng kanyang pag-ibig, at ang masakit na patunay na ang kalupitan at kasinungalingan ay nagwagi laban sa katapatan at kabutihan. Sa pag-alis ni Ibarra sa Maynila, may dala siyang bagong katauhan. Hindi na siya ang idealistang nag-aaral sa Europa, kundi ang hinubog ng trahedya na handa na sa kanyang huling pagtakas kasama si Elias.